Itago niyo na lang ako sa pangalang Japet. Bilang isang bisexual, minsan din akong nangarap ng relasyong hindi lang L ang hanap, kundi yung puno ba ng pagmamahal. Kaya ayoko na magsisimula pa lang ang relasyon, mayroon na mangyayari. Don't get me wrong, Kuya Ip, para sa akin lang po yun. Sa totoo lang, nakatatlong boyfriend na ako, pero yung dalawa, wala pang isang buwan. Hindi kasi ako pumayag na mayroong mangyari agad. Hindi ko pinangarap na maging isang kabit, Kuya I, ng isang lalaki, pero masasabi ko na kapag naroon ka na pala sa puntong nagmamahal ka, mahirap ding pigilan. Mag-iisip ka kung tama pa rin bang magmahal sa hindi tamang relasyon o mali ba ang magmahal ng taong may iba ring karelasyon. Si Carl ay mas matanda sa akin ng 10 taon nang makilala ko siya, Kuya E. Matangkad, moreno, gwapo. Nakilala ko siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagsusukat ako noon ng pantalon sa isang mall nang mahulog yung hinubad kong pantalon doon sa kabilang side. Nagmadali ako pero buti na lang agad siyang lumabas at dala yung pantalon ko. "Sorry po," sabi ko. "Walang problema." Napangiti siya sa akin. Naka-formal na attire ito. Actually, nung una, inakala ko na isa sa mga salesman doon o manager pero may hawak siyang mga damit din na sinukat niya. Alam kong mas may edad siya sa akin pero yung ngiti niya, nabihag ako. At unang beses ko yon na magkaroon ng pagkakataon o mabighani ba sa isang lalaki na may edad na. At pagkatapos ko magsukat, lumabas na ako para ibalik ang mga hindi kasyang pantalon at shorts sa akin. Agad namang nag-cruise ang landas namin ng lalaki. "Salamat pala ulit," sabi ko. "Oh, ikaw pala, nakapamili ka na?" tanong niya sa akin. "Oo, eto po." "Grabe ka naman, puro po talaga." "Ay, sorry po." Sabay kami nagtawanan, Kuya A, dahil nagpo na naman ako kahit kasasabi lang niya. "Carl nga pala," wika niya. Doon na rin ako nagpakilala, Kuya A. Hindi rin sinasadya pero nagkasunuran kami sa pagbabayad sa cashier. Nauna siya, then ako naman. Pagkatapos niya magbayad ay nakita ko siyang lumakad na papalabas. Hindi ko inisip na paglabas ko ng shop ay naroon siya na parang may hinihintay. "Oh, ikaw ulit, Carl." "May lakad ka pa ba?" tanong sa akin ni Carl. Wala naman. Bakit mo natanong?" "Gusto mo ba na magkape muna tayo?" Tanong ko ay, "Ha? Kape?" Sabay nakita ko yung coffee shop na malapit sa kinatatayuan namin. Napaisip ako kung bakit niya ako niyayaya. Hindi naman siya mukhang bi or what. In short, hindi siya halata. Yun ang nagpapayag sa akin. Maybe may something sa kanya. Habang naglalakad kami papasok ng coffee shop ay naglalaro sa isip ko kung ano ba ang pakay niya sa akin. Iniisip ko nga na baka scam siya kasi naka-formal na damit. Malalaman ko mamaya, sabi ko sa sarili ko. "Ano palang order mo?" tanong niya sa akin. "Latte na lang, yung mainit." Pareho pala tayo ng orderin. Gaya-gaya. Sa isip ko, pero baka naman pareho lang kami talaga ng choice. Nang maupo kami at makuha ang order, nagkatapatan kami ng upo. "Remind lang kita, kung mag-o-offer ka sa akin ng lupa, sasakyan o anumang produkto, hindi ako mayaman." Sabi ko. Bigla namang natawa si Carl. "Seriously yun ang naisip mo?" "Wala lang, ang nice mo kasi." Naisip ko lang, wika ko.
Kapag nice ba talaga bebentahan agad? O may kailangan? Madalas, lalo na sa mga lugar na tulad nito, wika ko. Mukhang nabudol ka ng madalas ha, sagot ni Carl. Naku, ako pa mabubudol. Napatigil ako nang mapatingin sa suot niyang singsing doon sa palasinsingan. May sawa ka na? Tumango lang siya sa akin. Teka, bakit mo nga pala ako niyayang magkape? Wika ko. Bakit? Masama ba na makipagkape kapag may asawa na? Sagot ni Carl. Hindi naman. I mean, bakit nga 'di ba? Siyempre may rason. Sagot ko. Hindi naman siguro kailangan ng rason. Wala lang, parang gusto lang kitang makakwentuhan. Bakla ka ba? Tanong ko na ikinatahimik ni Carl. Napatlingon pa siya sa paligid. Hindi ko alam. Ikaw lang naman ang unang lalaki na hindi ko kilala na niyaya ako na magkape. O sige na, baka naabala na kita. Wika ni Carl na tila napahiya. Sorry na. Sige na nga, hindi na ako magtatanong. No, okay lang. Tama ka naman. Sino bang lalaki na magyaya ng ganito sa kapwa lalaki? Pero hindi ko alam kung ano yung meron kanina nung makita kita na parang gusto pa kitang kilalanin. Wala namang masama, nakikipagkilala lang. At least 'di ba, malinaw kasi alam mo naman panahon ngayon, marami nga manloloko sa paligid. Ikaw ba, may asawa o girlfriend? Wika ni Carl. Ex-boyfriend meron pero single na for a long time. Bakit naman? Tanong ni Carl. Choice ko kasi mahirap pumasok sa mga ganitong relasyon. Honestly, parang pangkama lang yung hanap nila. Hindi ko naman nilalahat ah. Well, sa bagay nga, siguro din nag-overthink ka lang or takot ka masaktan. Isihan mo lang kasi yung buhay. Yun nga, easy lang ako. Kaya ayoko ng sakit sa ulo. Sagot ko. Ikaw, matagal ka na bang may asawa? Nag-isip pa ng isasagot si Carl kaya kumambyo ako ng tanong. Uy, wag ka na magkwento ha. Kung naiilang ka ba? Biglang sumagot si Carl. 9 years na rin, may 2 na kaming anak. 2 na pala ang anak mo. Oo, parehong lalaki. Okay ba naman kayo ng asawa mo? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Wika ni Carl. Wala lang, ay may nasa-sense lang ako. Hindi alam ni Carl na psychology graduate ako, Kuya E. Hindi naman tayo ganun magkakilala kaya pwede akong mag-open sa'yo, di ba? Tanong ni Carl. Oo, good listener naman ako. Mahal ko ang asawa ko but nagbago yun 2 years ago. Nung niloko niya ako, nagkaroon siya ng lalaki pero dahil ayokong matulad sa akin ang mga anak ko na galing sa isang broken family, pinanindigan ko na lang. Alam ko, nagbago naman siya pero ako kasi yung parang nawala ng pagmamahal sa kanya. Sinubukan ko na mabalik yon pero nahirapan kasi ako kasi mahal na mahal ko siya dati eh. Tapos malalaman ko nagkaroon pala siya ng iba. Bigla naman ako nalungkot sa sinabi ni Carl. Napaka-traumatic nun for you kasi sabi mo mahal na mahal mo siya tapos magloloko siya. Pero ina-assess mo pa rin ba yung sarili mo? I mean, baka nagkulang ka? Tanong ko sa kanya. As I have told you, mahal na mahal ko siya kaya ginawa ko yung lahat. Kaya hindi ko alam paano pa niya nagawa na magloko sa akin. Naputol lang kwentuhan namin Kuya E nang tumawag sa akin ng katrabaho ko. Nakalimutan ko na may kailangan pala akong isubmit na documents. Kaya nagpaalam ako kay Carl. Uy, sorry Carl, I know, nasa peak na tayo ng kwentuhan pero may kailangan kasi akong gawin at maisubmit na nakalimutan ko. Okay lang ba? Or pwede ba na makuha yung number mo o hindi pwede? Dinukot ni Carl ang wallet niya at kinuha ang isang piraso ng calling card. Ayan o,
Okay naman, pwede mo kong kontakin dyan. At doon nabigla ako dahil ang kausap ko pala ay hindi basta-basta. Mayroong posisyon sa isang kumpanya. Okay, magpapakilala na lang ako kapag nag-message ako. At doon nga Kuya E, tuluyan na kaming nagkahiwalay ng oras na yon. Sa sandaling oras na yon, naramdaman ko ang sincerity niya sa pagmamahal sa kanyang asawa. But mayroon kasi mga tao na after ng mga terrible na nangyari, nagbabago talaga ang emotion sa certain things o mga nagaganap ba. Habang naglalakad ako, hindi nawala sa isip ko yung mukha ni Carl. Maybe masyado lang akong na-touch sa kanyang story. Yun ang hindi mawala-wala sa akin, yung mga emotionally attached sa kausap ko. Kahit pinag-aaralan namin yun, mahirap alisin kasi sa sistema kaya apektado pa rin ako. Pero bigla ko naisip Kuya E, yun lang ba talaga o dahil nagustuhan ko siya? Naku, tumigil ka nga. Sabi ko, may asawa yon, bawal ma-in love. Sabi ko sa sarili ko. Pero kahit nga ba sabihin mong kontrolado mo ang mga desisyon mo, minsan nagtatalo talaga ang puso at iyong isip. Naging good friends kami ni Carl Kuya E. Hanggang sa nalaman na nga niya na graduate ako ng psychology. Kaya raw pala masarap akong kausap. Wala kaming relasyon pero alam ko may something sa nararamdaman ko. Hindi na rin ako nag-entertain Kuya E ng manliligaw ko. Parang mawawala rin sa bokabularyo ko na umayaw sa may asawa dahil kay Carl. Hanggang sa isang araw ay niyaya niya ako sa Tagaytay. May business meeting siya doon Kuya E at sinama niya ako. Tinanong niya ako kung gusto ko raw ba na hiwalay kami ng kwarto o magkasama na. Sabi ko naman ay okay lang naman na magkasama kami. For 6 months wala naman nangyayari sa amin or what kaya kampante ako. Nag-inom kami ni Carl sa bar doon kung saan kami nag-check-in hanggang sa nakarami kami. Tinanong ko si Carl kung mayroon bang problema. Sinabi naman niya na wala daw hanggang sa nagsalita siya. Alam mo ba nung unang araw na nakita kita, doon sa mall parang nagbago na yung lahat sa akin. Nag-iba na ako, gusto ko. At gusto kong sabihin sa'yo na napapasaya mo ko. May tanong ako. Ano yun? Sabi ko. Kung sabihin ko sa'yo na willing ako magkasala para sa'yo, papayag ka ba? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko kita pero alam mo naman, it's complicated pero mahirap kasi dito sa dibdib. Sabi ko, lasing ka na yata. Tara na, matulog ka na. Hindi ako lasing. Gusto ko lang sabihin tong nararamdaman ko sa'yo. Bakit? Dahil ba mas matanda ako sa'yo kaya ayaw mo sa akin? Sabi ko, Carl, wala sa edad yan. Ikaw na ngayon nagsabi na komplikado. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko Kuya E dahil hinalikan niya ako. Without thinking yung mga tao sa paligid namin. At nung gabing yun, doon nangyari sa kwarto ang lahat-lahat. Mainit na halik at pagninig. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na ibigay ko sa kanya. I love you. Sabi sa akin ni Carl. I love you too. Pero mali tong pinasok ko. Kung mali man tong pagmamahal na to, dun na ako sa mali dahil napaliligaya ako. Paano ang asawa mo? Tanong ko kay Carl. Alam mo naman 'di ba? I think nararamdaman na din naman niya na lumalayo ako. It's just a matter of time. Ikaw ang bahala. Alam mo, hindi ako papasok sa ganito pero mahal din kasi kita. Sabi ko, salamat. Alam ko kaya natin to. Maraming pagsubok pero kayanin natin.
Mas naging madalas yung pagkikita namin ni Carl, Kuya E, at pamamasyal. Hanggang isang araw ay dumating na ang oras ng pagtatapat niya sa asawa niya na wala na siyang nararamdaman. Unexpected dahil hindi man lang daw tumanggi ang asawa niya dahil ramdam na daw yun. Pero humiling ang asawa niya na protektahan ang mga anak nila. At sa puntong yon parang naging malaya kami ni Carl kahit lihim ang aming relasyon. Hanggang nagbinata ang mga anak niya, Kuya E, ay naging okay pa rin kami ni Carl. Dumating sa point na naintindihan niya na ng mga bata na hiwalay na ang kanilang magulang, pero we decided na itago pa rin yung relasyon namin. Mahirap man na ganun ang aming relasyon, nakayanan pa rin namin. Kumuha siya ng isang bahay kung saan kami ay malaya, Kuya E, kapag kami ay magkasama. 2018, Kuya E, na-diagnose si Carl ng cancer pero hindi na naagapan. Kaya January 2019, nawala na siya sa akin. Masakit yun, Kuya E, dahil sa kanya nga umikot ang buhay ko. Dahil ulila na ako. Pero sabi nga ni Carl, nauna siya sa akin ng 10 years. Una-una lang talaga ang buhay kaya dapat tanggapin namin ano man ang mangyari. Nakakalungkot pero kailangan kong bumangon at baunin ng masasaya naming alaala. Si Carl na ang huling minahal ko, Kuya E, Kuya E, sa aking puso. 3 years na ang nakalipas pero masakit pa rin pala sa dibdib, Kuya E, habang nagtatayp ako ng aking kwento. Sana po ay mabasa nyo ito. Nagmamahal, Japet. Muli po ay maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay dito po sa ating channel.